What's up? Good morning guys. It's me, your Paminta girl. And ayun, good morning po sa inyo lahat. At ano lang, may storya ba? May sasabihin. May sasabihin lang ako. Ayun nga, di ba lagi akong pupunta dun sa Masuli. Ang init. Lagi akong pupunta dun sa Masuli. Then, ayun nga, napag-isip-isip ko, may naisip ako na gusto kong gawin doon. So, napag-desisyon ko na kung halimbawa man na itutuloy ko, gusto ko sanang magpagawa ng kubo doon. Yung pwede na siyang matulugan or pwede naman tambayan, ganyan. Bala kong magpagawa dun para kako pag pupunta ko dun may matambayan din ako, kasi yun nga, yung mga kapatid ko may kanya-kanya na rin sila, gumawa na rin sila ng bahay-bahay dun. Tapos sabi ko, alangan naman kako makipagsiksikan pa ako kapag halimbawa gusto ko rin dun matulog or magstay man. Ayoko naman na makisiksikan pa ako sa kanila. Tapos sabi ko, ayun nga, na pag-isip ko na kung kayanin ko makapagpagawa ng kubo-kubo doon. Halimbawa, yung kada sahod ko bumili ako ng yung gagamitin sa pagpatayo. Kasi hindi ko naman talaga siya ipo-focus na ay magpapatayo ako ng ganito ganyan. Hindi ko talaga siya ipo-focus, lalo na kasi mag-aaral ako, magpapasukan ako, syempre yung gastos ko din sa pag-aaral, yung tuition ko, yun din yung mga inisip ko sa buwan na ayun nga, yung pagbayad dito sa kuryente. Kasi yung usapan kasi dito is kuryente na lang, pero lahat ng kuryente kasama na yung pati sa mga borders. So yung binabayaran ko doon kada buwan, pumapatak siya ng 2,500, 2,400, ganyan. Yun. Tapos, syempre yung pagkain namin sa araw-araw, halimbawa yung sa grocery, sa buwan-buwan. Tapos, yung kay Tintin, kasi ako yung nagpaparal kay Tintin, yung sa weekly budget niya, yung weekly allowance niya. Si Tintin kasi, may kasama niya na yung pamangkin kong pumapasok, yung anak nga na Charmin, kaya doon na siya nagstay. Tapos sinasama ko na rin yung sa baon. Tapos sa pamasahe, iba yung binibilhan ko siya ng baon niya for 1 week, minsan hanggang 2 weeks na. Ayun. Tapos binibigyan ko pa siya ng pera, yung halimbawa may baon na siyang pagkain, yung mga biscuit. Gusto ko may extra pa rin siyang kahit 10 pesos lang na na pwede niyang madukot kapag halimbawa gutom ulit siya, pwede pa makabili na kahit isang biscuit. Kasi ako, naranasan ko talaga yun dati. Ranas yun dati, kaya sabi ko, ito ako kay Tintin, ayoko din na maranasan niya yung
hirap din namin dati na grade 1 ako, ang baon ko 3 pesos. 3 pesos minsan wala. Naglalakad pa kami. Masuli hanggang dito sa sentro. Diyan naglalakad kami yan pag walang pamasahe. Tapos wala kaming baon. Yung pinakang baon namin yung pananghalian na. Pero ang doon kasi yung papa namin hindi kami papayagan na umalis nang hindi makapag-almusal ng kanin. So kaya kahit wala kaming baon, okay lang. Kaya yun, ayaw ko din yung maranasan ni Tintin na ganun yung mangyari sa kanya. Tapos kami dati hindi kami kumpleto sa gamit. Yung isang notebook, minsan pinagtatatlo pa namin na subject yan. Si Tintin kumpleto siya lahat. May bagong sapatos, may bagong uniform. Nung kami dati, as in wala kaming bagong sapatos kapag wala. Minsan pag lang kami ng sapatos kapag binibigyan kami ng mga pinsan namin. Kaya ayun. Tapos ang tawag dun, yung halimbawa sa mga si Tintin kasi nagsabi sa akin sa Ate Charmina gustong sumama dun sa Girl Scout, ayun. Ako, di ko pa yung naranasan minsan nung simula elementary hanggang senior high school, hindi ko yung naranasan yung Girl Scout na yan. Kaya, sabi ko, kung gusto ka ako ni Tintin, sige, para ka kung may experience siya. Tapos, ayun nga, nagbabayad daw. Kaya, nagbigay na rin ako. Minsan kasi, ayoko rin yung i-vlog ko, yung mga binibigay, ayoko talagang i-vlog yung mga binibigay ko. Kasi, baka naman sabihin sa akin na, kapatid mo na lang binablog mo pa yung binibigay mo, diba? Parang ayoko rin sana. Pero, ayun nga, nagawa ko naman bagay yun. Isang beses lang yung na-vlog ko. Pero, as in, from the start talaga ng klase, it's on me talaga. Tapos, sabi ko, hanggat kaya ko pa din naman na, ayun, makapag-vlog ako, or may ma-extra ako. Kaya ko si Tintin na, yun nga, matustusan yung pag-aaral niya. Kasi elementary pa lang. Magastos pa lang yan. Pa lang. Pero pag pumatak na ng high school talaga, di ko rin alam. Kung sa 2 taon na lang, mag-high school na si Tintin, yun din yung pinaghahandaan ko na paano nakako yun kapag nag-high school na si Tintin. Tapos ako college, paano ko pagsasabayin yun na yung kinikita ko sa pag-vlog, konti lang naman. As in, konti lang naman talaga. Paano ako pagkakasya-kasyahin yung lahat? Sa pangbayad pa lang ako dito sa kuryente is malaki-laki na talaga. Tapos, lalo na yung sa tuition ko. Kung halimbawa man na wala nang mag-sponsor sa akin, diba? Paano nakako lahat? Yun din talaga yung tumatakbo sa isip ko ngayon na ganun nga, paano na lahat kapag nag-high school na din si Tintin, tapos ako nagka-college, anong gagawin ko? Kasi alam ko din naman na yung mga kapatid ko po talaga kasi may kanya-kanya na silang pamilya. Kasi kami nga nung dati talagang gusto nila kaming kunin na andun pa kami, mga maliliit pa kami, gusto nila kaming kunin, pero kami na paano nyo kami mabubuhay, paano nyo kami mapapaaral, paano kami makikipagsabayan sa inyong kumain kung mga anak nyo pa lang, diba? Kaya yun, nag-isip din kami, kaya nangyari yun.
Tapos, ngayon nga, balikan natin yung kay Tintin. Basta kayo ko lang maranasan ni Tintin. Yung mga naranasan ko dati, namin dati. At, halimbawa man si Tintin mag-high school na, tas ako nag-college. Kasi kapag first year high school si Tintin, second year, third year college ako niyan, third year college. Siguro, ang gagawin ko siguro niyan, mag-stop muna ako ng third year. Si Tintin na muna yung ifo-focus ko. Siguro ganun ata yung gagawin ko. Kapag ganun. Yun lang. Tas ngayon nga, yung iniisip ko na magkaroon ako ng kubo-kubo dun sa Masuli. Yun nga, kung kayanin ko pa, yun lang naman is kung kayanin ko pa na mai-provide ko yung kahit yung kada sahod lang makabili ako ng nipa, ganyan. Tapos gusto kong ipaayos yung CR. Sabi ko, kakayanin yan. May tiwala lang talaga. Then sipag sa pag-vlog, diba? Kasi yung CR talaga dun mahirap. Wala siyang dingding. Tapos wala siyang ang tawag dun, yung outlet, yung ng CR, yung pag naghuhukay, wala siyang ganun. Kaya sabi ko, gusto ko rin mapaayos yun. Tas yung gripo gusto ko rin mapalitan, kasi wala nang nakukuha masyadong tubig. Sabi ko, tiwala lang. Ang dami kong gustong gawin, gustong bilhin. Hindi para sa akin, kundi para sa kanila. Kasi ako talaga, hindi po ako yung tao na kapag may hawak na pera is iniisip ko yung sarili ko. Hindi po ako ganun. Hindi, as in, hindi po talaga ako ganun. Kapag kagaya po sa sahod ko, hindi po ako nag-treat sa sarili ko. Hindi. Ginawa ko po nun, yung na-share ko po siya sa mga kapatid ko, lalo na po mga kailangan din. Then, yun nga, sa mga bills, na ibayad ko rin. Tapos, lalo na may baboy ako, sa pagpakain ng pangpakain ng baboy, yun as mabigat din talaga sa bulsa, sobra. Sabi ko, paano buti na nga lang minsan nakapagbibigay sa akin si Kuya Ruel na pambili daw ng pangkain sa baboy. Sa kanya nagpapasalamat ako kay Kuya Ruel kasi nakapagbibigay siya na nga yung bumili ng baboy. Minsan nakakapagbibigay pa siya ng pambili ng pagkain. Kaya nagpapasalamat talaga ako kay Kuya Ruel. Tapos ayun nga, basta ang dami ko talagang iniisip. There's past few days talaga, nagsisink in siya sa akin lahat na paano ganito, paano ganyan. Pero sabi ko naman, hanggang sa okay pa naman yung pag-vlog ko, hanggat meron pa naman ako na i-vlog or may content pa naman ako, siguro kakayanin ka ako yan. Tiwala lang. Yun lang talaga. Yun yung ko. Kaya, yun lang yung napag-desisyon ko lang yun. Pero, kung sakali man na kayanin ko. Pero kung hindi talaga, hindi ko yun ipipilit na makapagpagawa ka ng kubo-kubo doon. Kasi, unang-una, okay lang naman ako dito sa apartment. Okay lang naman kami kasi malapit siya sa kalsada, itong apartment. Malapit siya sa sentro. Ang iniisip ko kasi, kapag nagpakubo-kubo ako doon, pwede ako doon magstay na. Pwede kami doon magstay na. Pero pagpapasok kasi, yun din yung iniisip ko. Pagpapasok, paano ka ako kapag laging umuulan? Paano ka ako yung ganyan nga,
malayo sa kalsada. Pero sabi ko, nung mga bata pa nga kapwa, may kinakaya namin. Paano pa kaya kung ngayon matanda na, 'di ba? Tapos, basta yun talaga yung iniisip ko na kung halimbawa man mapagawa ko yung kubo na yun, na kung makaya, yun yung gagawin ko. Basta bahala na. Yun lang na i-share ko lang yun. Kasi, parang, ay lang, yung gusto ko rin yung, ano nyo, suggestion nyo, ganito, ganyan. Para alam nyo din yung naisip ko, hindi yung baka iniisip nila na puro lang ako, ano, kain daw, ganito. Pero ayos lang naman kasi, yung mga nagsasabi sa akin ng mga ganyang thoughts, mas lalo nila akong pinapalakas. At mas lalo nila akong in-encourage na, oy, mag-vlog ka pa, oy, magmukbang ka dyan, oy, kumain ka dyan. Diba? Kaya, ayos lang sa akin. And, ayun lang naman yung masasabi ko. And, mag-ano rin ako ng suggestion nyo kung ano ba yung dapat kong gawin talaga. Yung ma-share yung suggestion sa akin. So, ayun lang guys. Sana po supportahan niyo pa po ako sa aking mga vlogs and updates, ganito, ganyan, sa aking pagla-live. Minsan nagla-live po ako. At ayun po, sa mga nagko-comment, sa sponsors and viewers, ayun po, maraming salamat po sa inyong lahat. Kasi po, kung hindi rin po naman dahil sa inyo, hindi po ako makakasahod, diba, kapag walang nanood sa vlog ko. So, ayun po, maraming pong salamat, and kay God na lagi pong nakagabay sa akin, sa amin, sa pag-iwas po ng sakit sa araw-araw. Ayun, maraming salamat. Lagi po akong nagpapasalamat na ngayon hindi naman na ako masyadong nagkakasakit, diba? So, ayun lang. At ayun lang po guys, maraming pong salamat. Saka, saan nakaintindi nitong aking munting vlog or munting decision or suggestions para sa sarili ko. Ayun lang. Marami pong salamat.